start the Q&A, no? And of course, I would like to hear something from Dr. Alex Ibay. Hi, Doc! Kumusta po? Long time no see. You can unmute yourself po, Doc. Yeah, okay. Hello. All right. Hello, good evening. Wow, thank you very much for your very kind introduction, Mike. Well, anyway, medyo na-late ako ng pag-Zoom, mag-join ng Zoom kasi alam mo ba, nagpahinga muna ako for the past few days, medyo pagod ako. Kasi, di ba, still I'm very active sa aking practice. Kagabi, kasi yung isang dati kong hospital na formerly I'm the chief of the hospital, yung isang dito, walang ibang, hindi available yung aming mga residents. So napakiusapan ako na ako maging on call. Medyo kaninang madaling araw, merong ini-refer sa aking patient na medyo nakakaawa kasi siya ay balut vendor daw, pero siya ay hinihika. Yung tawag namin yung bronchial asthma in acute exacerbation. So binantayan ko siya kaninang umaga, madaling araw hanggang 8 o'clock. Pero na-endorse ko siya, pero palagay ko medyo may... Alam mo ba kanina ang iniisip ko? Sana all the while pagpunta ko sa hospital, dinala ko yung aking Itera, baka makatulong. Kasi meron ako isang patient before, the other week, siya, lagi siyang hinahapo, ina-asthma. So, nagtanong, Dok, makakatulong ba sa akin yung Itera for asthma? Sabi ko, why not try it? So, di pumunta siya ng umaga. Nung gabi daw, lahat na ng kanyang, may inhalation, may nebulizer na siya, meron siyang oral medication. Pagod na pagod pa rin daw siya, halos hindi sila nakatulog. So, nung pumunta sa clinic nung umaga, kaibigan ko naman sila. So, sige, sabi ko, diretso na, magpa-Itera ka na. Okay? So, yung di ba, pagka-protocol natin, pag sa lungs, asthma, and mga lung deficiencies, sa tawag natin dyan, So, sa lungs, so after 15 minutes lang, kasi pro ang gamit ko, umuwi na sila. So, sabi ko, babalik kayo mamayang hapon, para sabi ko nga ulit para mas magandang epekto. Hindi sila bumalik ng nung hapon. So sabi ko nasaan na yung nagpa-tera kanina, yung may asthma. Wala po, hindi na po bumalik. Sabi ko siguro. And then kinabukasan bumalik. Then pagbalik nila, sabi ko hinihintay ko kayo kahapon. Ay naku Dok, sobrang ang ganda ng effect sa akin ng Itera. Nakatulog daw siya. Kasi puyat daw siya nga nung magdamag. Sabi ko very good naman. Kaya bigla ko kanina naisip, sabi ko, sana dinala ko yung Itera, baka nakatulong dun. Sana naawa kasi ako dahil, syempre, syempre, balut vendor, breadwinner, 71 years old, imagine siya ang breadwinner. Siguro kahit na dito sa amin paulan-ulan, malamig ang panahon, siguro baka nabasa pa siya sa pagtitinda niya, inatake siya ng asthma niya. So wala akong balita kung ano nangyari, pero alam mo kanina naisip. Then lately ako natutuwa, kahit saan ako pumunta, parang ginagawa niyo, may dala akong Itera. Right, kanina lang galing kami sa wake ng pinsan ng wife ko. Siyempre, pag sa week, maraming tao. Ini-introduce ko. Alam mo ba, nakabenta ako ng isang Itera Classic kanina. Right there, and then sabi ko, binigyan ko ng brochure. Although siguro narinig lang binigyan ko. Tapos sabi, sige, kasi meron siyang leg pain, arthritis. At tapos sabi niya, parang kakalug-kalug na daw yung tuhod niya. And then, kasi yung isang son-in-law niya, medyo may kayang bumili. Binigyan siya ng pambili. Kaya sabi ko, pag uwi ko, kahit pa paano pala, hindi naman ako napagod nung. Pero lately, almost every day, meron akong isang meron isang nagiging na-out na sa aking inventory ng isang classic. Wow. Kaya sabi ko, tuwan-tuwa ako. well, anyway, so for the last week na kasi, ngayon, parang yung aking clinic nagiging therapy center na. Bukod doon sa aking mga regular yung mga patients, kasi ang dami ngayong may upper respiratory tract infection. Uso ngayon ang trangkaso. Kanina, tingnan mo ha, 2 stroke patients ko, 2.
Okay, so dinibidyo ko, sabi ko para ma-document ko, para ma-share ko sa inyo. Yung dalawa, yung may frozen shoulder. Tapos yung isa ay yung merong sciatic, parang sciatica yung kanya, ano. Tapos yung basta parang sabi ko, parang ang dami-dami natin nagpapa-therapy ngayon sa clinic. So natutuwa naman ako kasi by word of mouth nababalitaan nila. And then sabi ko nga ngayon, di ba, parang ang ano ko ulit is yung during the time na first kong nagkaroon ako ng iTera, di ba sabi ko sa inyo una, basta pumasok ang pasyente sa clinic, sabi ko, paano kaya matutulungan ito ng iTera? So, ngayon, ganun ang ginagawa ko. So, every time may patient ako, paano ba makakatulong iTera ngayon? Kaya so, dumadami ngayon ang ginagamitan ko ng iTera. And so far, very good clinical results. Yeah, very good. Sabihin ay maganda ang resulta. Kaya, siguro, ganun nga talaga. Pag alam mo, yung word of mouth ba sa amin, sa doktor, ganun eh. Hindi mo naman kinakailangan mag-advertise ka. So pag narinig ng pasyente, naibalita yun sa ganun. So dun sila dumadami. Well, so let's go ahead with our Q&A. And thank you very much. Hindi ko lang si Rudolph ba nag-present ng product kanina. And kanina, hindi ko inabutan. Yes, Kasi po. nag-idlip ako ng konti. Wow, yes po. Okay, Doc, si Rudolph po. And sige po, we will make sure na matapos po tayo by 10 o'clock para po okay lang kayo kasi ay... nakapagpahinga na ako. Okay. Naka-idlip na Alright. ako. Sige po. At actually, we are 147 here in Yes, our Zoom meeting, and I can see, wow, nakita ko po si Sir King Fortuna, our Chief Network Officer is here. And wow, thank you very much. marami po tayong mga leaders na nakikinig. Oo. Natutuwa ako kasi nag-join sila sa atin kahit sila yung mga up leaders na natin, Yes still po. joining pa rin sa Zoom meeting natin. At Thank naghihintay you po very talaga much sa yan inyo. ng Q&A. So, just to make sure po that we will serve everyone who is here, i-limit po natin to 2 questions, and please make sure po na ang question po natin is direct at medical question po, okay? Please, wag na po natin masyadong i-expound para po lahat ay makapagtanong. If that's okay with you po, that's a request. Okay, so i-mix po natin, Doc. I will read from the chat, and I will also call yung mga naka-video on po at nakataas ang kamay. Alright, Okay. and yeah, I can see, wow, ito po talaga, no, loyal. Yes. Miss Helen Alina from UK. Go ahead. Miss Helen, you can now unmute yourself po. Ay, hindi po kayo maka-unmute ng sarili nyo. Kayo, Doc, kanina din? Medyo matagal ng konti. Laging ganun. Laging, it takes a while bago maka-unmute ako. Go ahead po. Okay. Good morning po dito yes, good sa evening. UK. At good evening po dyan sa Philippines. Hindi po ako magtatanong. Magsishare lang po ako ng 2 pasyenteng itinanong ko kay Doc Alex na yung isang linggo po, nagtanong po ako kung paano hindi gagamutin, i-share yung iTera Care na sa 6 years old, meron po siyang epileptic, yung leisure. Yung pong, opo, pinadalan ko po siya ng iTera Bio sa Mindoro, at siya po ay humihingi po sa akin ng tulong na kung pwedeng padalan ko siya ng panggamot sa kanyang anak na 6 years old. So sa awa ko po, pinadalan ko po siya ng iTera Care. Wow. Pinadalan ko po sa kanya. And pagkatanggap po ng iTera Care nung Monday, yung ama po pinrotocol, dahil pinadalan ko po rin siya ng protocol ng na papers na susundin, ginawa po ng ama. Doon, mga bandang alauna po, yung ina tumawag sa akin at sinabi po na hindi na po inaatake yung anak, sambes lang po i-binlower. So I'm very happy po na nakatulong po ko sa pamilya niya, hindi lang po sa nakabawas po ng pagbili ng gamot, nabigyan ko po sila ng tulong. So I'm very happy kahit po inirigalo ko sa kanila ang isang iTera Care. And dito po naman sa UK,
yun naman po meron po namang thyroid na napakalaki po na siya po ay taga Ivory Coast. 2 buwan po niyang ginagamit ang iTera Classic. Ngayon po ay maliit na ang kanyang thyroid. So, sabay po silang nag-message sa akin. So, I'm very happy po na mayroon po akong 2 tao na natulungan sa iTera Care. So, thanks God po at nakakatulong po tayo dahil sa pamamagitan ng iTera, marami po tayong natutulungan tao at I'm very happy po doon. Hindi po pera-pera, yung sa puso nyo lumalabas ang ang masaya na po ako na tawagan nila ako na nagkaroon ng resulta. Thank you very much, Ma'am Mylene. See you on Thailand. Doc Ibay, see you in Thailand on January. Yes, thank you very much po sa pagsisirko. Thank you. Yes, thank you so much po for sharing those testimonies and may God bless you more, Miss Helen. Hope to see you in Thailand po. Face to face, no? We can meet you. Ayun. So, next is, Doc, meron po dito, type in question from Miss Feli Tips. Okay, 4 times na heart attack na daw po, right artery, 40% ang nag-function. Left 50%. Doc, after the basic protocol, saan daw po ifo-focus ang pag-blow at ilang minuto? Yes. After the basic protocol, focus nyo sa mismong chest, yung mid-chest. Itong mid-chest, ibig sabihin yung tapat ng puso. I-blow niya ng 15 minutes, 2 times a day. Okay po. Okay. All right. And I can see hands here. Okay. Yung tatawagin ko po, please limit lang po your your questions at iklian lang po din natin. Okay, so Realme C12, sino po kaya ito? Brother Romy, good afternoon, good evening po. Yes, go ahead. You can now unmute yourself po. Alright. Pwede na. Magandang gabi po. Doc, magandang gabi po. Good evening. Nung nakaraang araw, na umattend po ako ng aming reunion na magkakaklase, meron po akong isang kaklase na nalaman ko na ang aneurysm hindi lang pala sa ulo, sa dibdib din po pala. So meron siyang aneurysm sa dibdib na operahan na siya. Ang tanong ko lang po saan siya ibo-blower. Okay. So most likely po yung condition na aneurysm na sinasabi nyo ay sa aorta. Ano po sa aorta? Ngayon, ang tanong po doon ay hindi po ba nagkaroon ng, kasi pag ino-opera po yun, dinudugsungan po yun ng tubo. So magiging foreign body po yun. Kasi so if ever meron pong ganon, hindi po natin ina-advise na directly i-blow nyo po doon mismo sa part ng chest kasi nandoon po kasi yon sa may thoracic aorta. Yon. So kung gawin nyo na lang po yung basic protocol and then kasi pag po inan nyo yung likod do sa spinal area kasi medyo malayo-layo po ng konti kasi yung aorta po dikit na po yun dun sa kumbaga sa spinal column kaya di medyo malayo dahil di po ba nagpe-penetrate ang ating iTera with within 12 inches po kaya dapat po ilayo-layo niyo po pero pwede niyo pong gawin i-blow other parts po ng kanyang katawan. Do the basic protocol except po yung i-avoid niyo lang yung spine. Okay po. Maraming salamat po, Doc. Okay, welcome po. Maraming salamat, bro. Next is from our type-in question. What is advisable po, Doc? Mag-iTera after po ng meal or before meal? Wala naman po siyang wala naman po tayong specific na protocol kung before or after meals. Pero siguro po mas akin ako naman ginagawa ko kahit bagong kain ako nag-iTera po ako. Wala naman po ako nakikitang diferensya. Pero wala po siyang specific na nire-recommend kung before or after meals. All right. Thank you, Doc.
I will call ito first timer. I think first timer siya. Paraiso family. Ayun. Yes, You can hello. now unmute yourself po. Go ahead. Paraiso Ay, family. hello. Kasi tatanungin ko siya kung taga-asan sila. Kasi ang middle name ko ay Paraiso. Oh. E, no? Taga-saan kaya Diba? sila? Hello, good afternoon po. Hello, good evening. Good evening po. Andito po ako nakabase sa Qatar. Bago rin Hello, ako Qatar. sa pera. Oo, medyo worried lang ako kapag tatanong ko lang sana, hindi ba nakakasunog ng skin? Kasi kumisan natatakot ako kapag lalo na yung mga maninipis na skin natin, Yes. hindi pa siya delikado. Tsaka nakita ako dun sa video kanina na merong baby na inaano rin, binoblower. Hindi ba, di ba very sensitive ang skin ng baby? Ang Okay. nabili ko pa lang is yung classic. Although I'm planning Okay, to sige. buy ng So Pro. ganito, okay. So iba-iba kasing tao, iba-iba ng sensitivities, So pero the best na gagawin mo is depende. Kung tatanungin mo yung gagamit, mano ba, kumbaga kung let's say you start ka muna from yung low, kung yung classic yung low, yung number 1. So try mo kasi yan naman ay magpe-penetrate ang up to 12 inches ang layo. So kung medyo sensitive siya, edi ilayo-layo mo ng konti. And then isang pwede mong gawin is you spray charged water para hindi siya masyadong maramdaman yung init. Or isang pwede rin na ginagawa pag talagang very sensitive, yung towel or cloth na medyo basain mo ng charged water and then dun mo yung blower. So yun ang mga paraan para at least hindi yung bang kung sensitive ang yung gagamit. Pero most of the time naman natotolerate naman nila yung number 1 pag sa classic. Hindi ba yan nakakalimbawa, i-ano sa grown po o di kaya sa kilikili, hindi ba yung makakaitim ng kilikili? Kasi Hindi. siya. Hindi. So, bali Spray mo lang ng charged water. Hindi. Isa rin sa worry ko, baka umitim yung kilikili ko. Hindi. Nakakaputi nga yun, di ba? Nakaka-moisturize kasi. Yung charged water nakaka-moisturize. So, bali magbabasa ako ng papel ng towel na towel or face towel na galing sa blower din. Doon ko basain mo yung face towel ng charged water. Di ba? Charged mo. Basain mo. Then, yun kung very sensitive yung part na pag mo, then i-cover mo siya doon sa part na yun, tsaka mo i-blow. Pero sa mo baby, pa rin? Paano ang baby hindi naman makakapagsabi kung nasasaktan siya or what? So, bali ganito. So, the pinaka-safest doon na gagawin mo nga is yung lagyan mo siya ng towel. Tapos layo mo lang. Then, lang, sa baby naman, lang tayo very, start with 30 seconds, 1 minute, ganun lang muna. Then, observe mo kung medyo mapupula, siyempre ang baby kahit pa paano naman iiyak pag may nararamdamang medyo mainit or masakit. So, and then, tignan mo din kung pumupulang maigi, ibig sabihin masyado. Pero from time to time, obserbahan mo siya kung hindi siya antak dito, kung umiiyak o parang nai-irritate. So, yun yung mga symptoms, signs na yung baby ay parang naiinitan. Okay. Thank you po. Thank you so much. Tanong ko lang, taga saan ka? Paraiso? Yung husband ko po is Paraiso. Taga Bacolod po sila. Okay. Pero ang husband ko, originally yata taga yung biyanan kong lalaki is taga Ilocos. Hindi ba? Pero ang originally nila is Laguna. Okay. It's either from Laguna or from Quezon. Yan. Kasi middle name ko is Paraiso. Baka ho kayo ang kawawalang kapatid ng asawa. Ay, baka. Long lot. Sabi mo, kita kami ba? Baka sakali. Okay, thank you. Ayun, wow. Nakakita pa kayo ng kamag-anak, Doc Alex. Thank you po. Okay, from our type-in question, Doc, naglalak po ang middle finger. 2 weeks na po na blow, wala pang changes. May dapat po ba na gawin or inumin aside from blowing water?
Well, actually, mga is a form of arthritis na rin yan. Ano, ang tawag yan, trigger finger. Actually, so yung isang theory diyan is yung daw mismong joint ang naapektuhan. Pero ang isang nakita ko diyan is actually not the joint, yung tendon daw. Yung tendon kasi yun yung nagpapakibo ng kamay natin. So although naman pagka let's say nagbinoblow mo, nasasakupan na rin naman siya. So ibig sabihin lang take more time. Kasi kung siyempre, 'di ba, as a doctor, laging sasabihin namin sa iyo, you take yung mga anti-inflammatory analgesic drugs tulad ng mga NSH, siyempre kasama diyan yung mga naproxen. Pagdating naman doon sa yung non-steroidal, yung mga celecoxib and mga COX-2 inhibitor ang tawag namin doon. Ano na yung medications yun, ano? Kasi tinatanong mo kung ano. Pero tsagain mo ng Itera. Kaya yan, in time, ano? Kasi 2 weeks, although medyo mano na rin. Pero ganun, kasi nga iba-ibang tao, iba-iba ng reaction at merong mabilis, merong medyo takes time bago mag-response sa kanila yung effect ng Itera. So tsagain nyo lang. Well, kung hindi kayo magtsatsaga, you can go to a doctor and then lagi namang resetahan kayo ng mga, yun nga, nabanggit ko kanina mga medications. Ano. Pero tsagain mo po. Matyaga lang kayo. Then siguro pinakamaganda dahil sabi ko is yung tendon, pwedeng yung isang ginawa natin, yung kanina, i-apply mo ng lagyan mo ng cloth ng charged water na binabad mo, then i-apply mo, i-blow mo ngayon yun para medyo mas matagal-tagal mo siyang magagamit. Matagal-tagal mo yung mag-blow. Tsagain nyo lang po. Wow, that's new, Doc, ha? Yung binabalot ng mga towel, wet towel, no? Yes, yung charged water ang gagamitin mo. Wow. That's a new learning for me, Doc. Kanina nga pala, actually, meron ako isang pasyente kanina, nagkaroon siya ng, dati meron siyang, nasugatan siya, then ito ay sinuture sa isang clinic, isang hospital, then nagka-infection. And then later on, nagkaroon siya ng cellulitis. Yung cellulitis, alam niyo yun, yung namula, nagka-infection yung beneath the skin niya. Then nagkaroon ng blister. So sabi ko, naku, Diyos ko po, ay di nakahaba ito. Kasi yung blister, yung lumaki na. Yung halos yung the back of the leg niya, yung halos one half noon, yung nag-antag namin doon, yung parang naging raw skin, yan, naging parang gano'n. So, alam mo, tinaga ko siya ng Itera, okay na siya. Sabi ko, buti na lang kako, kasi I was expecting na tatagal yung kanyang sugat, kasi by my experience, pag maganon namin, matagal yon, takes months bago sa kanya 2 weeks lang, nag-heal na. Tuwan-tuwa ako kanina nung makita ko siya, na actually, sabi ko nga, sana na-picture natin yung before and after. Na-picture niya yung before, na-picturean ko naman yung after niya. Ang ganda. Oh, wow. Maganda po yan na testimony. Actually, yes, I also have a friend po na merong cellulitis. Yes, severe. Oh, wow. Although, siyempre, binigyan ko siya ng antibiotic, of course. Pero kahit may antibiotic yan, it takes time. Pag yung gano'n na, yung nagka-blister na malaki, almost 1/3 ng kanyang back of the leg, ay sabi ko, matagal ito. Natuwa ako kasi nung makita ko siya kanina, sabi ko, ay, salamat. Wow, ano po, one month lang po, Doc? Or few weeks? Wala pa. Almost 2 weeks ko lang siyang tsaka siya pati, yung ilang sessions lang siya sa akin. Ilang sessions din lang. Wow, that's kasi a very good good... based on my experience, kahit may antibiotic yan, kahit yan merong mga kung anong ipinapahid na antibiotic din, hindi ganun kabilis mag-heal yung kanilang ganung klaseng type of wounds. Iba talaga ang Itera Care. No, it hastens the wound healing. Yeah, the wound healing. Yes, okay. Yes. Tsaka nag-dry agad yung sugat niya. Okay. Another type in question, Doc. Nag-play daw po ng basketball yung 12-year-old son niya, na-sprain ang ankle, and this afternoon lang daw, paano ang protocol ng sprained ankle and how many time per day? Kasi masakit daw po. Yes, oo. So basic principle namin sa medical surgical aspects, yung tinatawag na RICE. Pag yung may sprain, yung parang namaga, yung yan. So RICE ang tawag namin, rest,
tawag dito, ice compress tapos elevate. Okay. So para ngayon tatanungin rin, bakit talaga ng ice? Di ba parang so para yung inflammation noon, yun lalagyan ng ice. Tapos yung C is compress, nilalagyan namin ng elastic bandage, and then yung E elevate. Okay. So and then pag ginawa mo na yun, that's the time naman yung magpe-play yung role ng Itera. Kasi yung Itera naman, although, di ba, bakit parang magka-kontra? Yung isa, lalagyan mo ng ice, malamig. Then after that, lalagyan mo naman ng Itera, which is Actually, ang gagawin ng Itera is i-enhance ang blood circulation niya para yung inflammation naman. So, gano'n naman siya, bale. Yun. So, bali, hindi naman sila magiging contradictory ang effect. Pero pag yung sa yung paglalagay namin ng ice, that we do it 5 minutes for every 2 hours. Then yun namang Itera is 2 times a day mo lang gagawin. So parang hindi naman sila actually magkakaroon ng kontra kontra ang effect sa isa't isa. Hindi naman. Ano po? Yes. Yun. Another question, Doc. Best time treating for Bell's palsy and how many times a day daw po? Bell's palsy. Doc? Ang tanong niya is? Bell's palsy. Okay. Bell's palsy, ibig sabihin yung facial nerve mong apektuhan. So, yes. Bell's palsy? Apo. What is the best time best daw time po? For? Best time to treat the Bell's palsy. Best time to treat the Bell's palsy. Best time. Best okay. time. Iyon kasi as soon as ma-diagnose ng doktor na may Bell's palsy siya, well, start the therapy already. Yun ang Kasi di ba kasi yan, ganito. Minsan kasi akala nung iba, ang Bell's palsy ay na-stroke. Na-stroke. Kasi di ba nahihiwit din yung kanilang mukha. Pero ang isang pathognomonic sign o parang para ma-differentiate namin kung ito ba ay stroke o Bell's palsy. So una, kung Bell's palsy, pag pinapikit mo yung mata niya, umiikot, nagro-roll yung eyeball niya. Unlike kung basta stroke, nahihiwit yung mukha niya, yung kanyang pagsasalita, yung labi. And then pag pinapikit mo siya, pipikit ng ganon. Pero yung Bell's palsy, umiikot, nagro-roll yung eyeball niya. And then meron siyang, di ba, may contralateral. Let's say kung ito yung affected sa Bell's palsy, na side ng Bell's palsy, walang walang lateralizing sign, walang ibang makiging ibang sign na meron siyang. Unlike yung stroke, kung ito ang naapektuhan, left side, yung right side na extremity niya, may weakness or mapaparalyze. Yun ang pagkakaiba nung stroke. So, kung sa Bell's palsy, right there, after ma-diagnose ka, halimbawa, nasabi ng doktor, halimbawa, pupunta ka sa doktor na, na-diagnose Bell's palsy, right there, right after nung ma-diagnose ka, agad-agad, magpa-therapy ka na. Gamitin mo na ang Itera agad. So, ako ginagawa ko dyan, siyempre medyo sa face, start with 5 minutes hanggang 10 minutes. O kung kaya mo, mag-medyo kahit 15 minutes, okay lang 2 times a day. Okay. So, ang Bell's palsy po pala, Doc, ang affected lang is yung, kunwari, mukha face. lang. Oo, yung pero face lang. Pag stroke, meron pang yung alternate. Yan, yung contralateral side na niya. Oo, yun. Okay. Face at saka extremities pa. Yes. Okay, wow. We are learning. Okay. Another one po, Doc. Pwede po ba sa may hydrocephalus? 2 years old baby daw po. If possible ba, saan ang blowing point? Kasi hydrocephalus, ibig sabihin nun, yung kanyang cerebrospinal fluid, hindi nakakalabas. Kasi dapat umiikot yun, lumalabas din. So mayroong yung structure doon sa kanyang brain na hindi yun, nababarahan, kaya hindi lumalaki ng lumalaki. Naiipon yung cerebrospinal fluid, then lumalaki ng lumalaki ang ulo nila. Actually, wala akong nakita pang ganyan sa kliniko. Sa testimony, wala rin yata ako na pa. Pero wala naman pong masamang itry po yun. So siyempre, di ba sabi nga natin, just blow it. Try nyo po. Kasi ang talaga pong gagawin pag may hydrocephalus, ino-operahan po yan.
nilalagyan po ng BP shunt kung tawagin. Nilalagyan po ng para po mag-circulate yung cerebral fluid para unti-unti po liliit na yung kanyang ulo kasi yung spinal fluid niya ay lumalabas na po, nakakaikot na. So ganun po. Pero with Itera, sabi nga natin, just blow it, try niyo po wala naman po masama, wala naman po siyang pag in-Itera magkakaroon ng side effect, wala po. So just try niyo po, i-try niyo. Okay. Sige po. Before I call yung mga nag-raise po ng hands, I just want to remind you lang po na if you can just pick yung pinaka-importanting question nyo, just one question, and then later kung meron pa po kayong other question, you can type that in po para po lahat po matawag po natin at masagot din po yung mga tanong ng mga nasa type in if that's okay with you po. Okay. Another one type in question, Doc. Saan daw po ipo-focus ang Itera sa may vertigo? Vertigo, okay. So sa vertigo po, ang problema natin is nasa inner ear. So pag pumunta kayo sa isang espesyalista, pwedeng ENT or neurologist, meron po sila mga maneuvers na ginagawa. Para lang naman po yun, matest nila kung anong specific part ng iyong ang may problema. Pero otherwise, ang treatment po naman namin diyan laging iisa. Binibigyan kayo ng mga betahistines, yung mga ganun po, mga sinarisin, yung po mga binibigay na anti-vertigo medications. Sa Itera po, so i-focus nyo po doon sa parehong tainga. Try nyo po ng 5 minutes, pero halimbawa at walang pagbabago, you can increase po both ears. 5 minutes, pag hindi po, after 2 weeks, halimbawa, ilang days, parang hindi nyo napansin pagbabago, i-increase nyo po ng 10 minutes. And then, tsagain nyo lang po, tsagain nyo lang. Okay. Now we can call Miss Liza Diaz. Ayan. Ma'am, it's your time to ask now. Hi. Alright. Thank you for waiting po. Go ahead, Hello, ma'am. good evening. Yes, good evening. Nag-chat in na rin ako ng isang question pero marami po kasi ang question since first timer ako dito. Oh, wow. Welcome po. Yes, thank you. Ang isang concern ko po, yung paa po ng mister ko, 17 years ago, nahulog siya sa ladder sa Israel. So, yung parang yung pong sa may niya, sa ilalim ng paa niya, masakit po yun. So, ina-Itera ko po siya. Pero sabi niya, magwa 1 month na kaming gumagamit. Medyo hindi pa siya nakakaramdam ng pagbabago. Ano po ba yung dapat talaga, saan at kung gaano katagal ko siya dapat i-blow? So ganito po, yun po ba hindi siya nagkaroon dati ng parang fracture doon sa kanyang sabi injury? naman po sa x-ray, wala namang fracture na nangyari. Although sinementohan siya doon sa Israel. Sa Israel po kasi nangyari yon. Okay. Wala namang fracture na para doon po sa bang tawag? Sa heel natin, yun po yung sa kanya. Yun. So wala namang fracture. Pero ang problema din po kasi nung araw kasi puro x-ray lang ang ginagawa. So ngayon na po ginagawan po ng MRI kasi hindi lang naman po buto, marami pong structure sa ating paa. Hindi lang po buto, may mga connective tissue, may mga ligaments. Kaya nga po ngayon, pagka po yung sa mga basketball, mga sports injuries, so ang ginagawa po ngayon, di ba, lalo yung mga nagbabasketball, isa po natin, di ba, kilala natin si ating pambansang Kamao. Di po ba nagkaroon siya ng problema sa kanyang rotator cuff? So inoperahan po yun kasi yung ligament po noon napunit. So baka po meron din siyang kasing ganong na hindi na po yan kumbaga na repair nung time niya. So yun po yung pwedeng sumasakit-sakit pa rin hanggang ngayon. Ngayon kung regards to Itera po, ganito lang po sabi iba-iba nga pong tao, iba-iba po ng reaksyon. So ang gawin niyo lang po ay paano niyo po ba kung binubulo niyo po ng 15 minutes 2 times a day. 15 minutes 2 times a day. Opo. Para po kasing sa ngayon po kasi po yung
kind of nature ng work niya, may siya po kami. So, lagi po siyang on the go. So, nagagawa ko lang po siya after niyang maligo sa gabi bago matulog. Mhm. So, yun lang po yung... Okay. Kung yun lang po yung time na pwede niyong gawin, extend niyo po ng 30 minutes. 30 minutes. Gawin niyo po 30 minutes. Mm-hmm. So, kahit once a day, basta mga Pwede 30 po. minutes. Opo, gawin niyo po 30 minutes. Baka kasi napansin ko po parang medyo lumiit na rin yung legs niya. Ano pong ibig sabihin lumiit? Parang hindi na Parang kung dati po is sinlaki ng braso, parang lumiliit po ng konti. Parang ganoon. Kasi hindi niya po na bihira na po ba siyang lumakad? Kasi baga meron po malimit naman po siyang lumakad. Kaya lang siguro nga po, dahil matagal na, hindi na, ewan ko rin nga po kung ano. Kaya, yun nga po, kaya nung nakatry ako ng iTera, sa sarili ko, 2 minutes blow lang, yung trigger finger ko, talagang naging okay siya. Okay. Kaya nung inalok ako ng friend ko, kumuha na ako. Opo, sige po. Try niyo po. Medyo i-try niyo po ng 30 minutes yung pong bago matulog. Kasi yun lang po yung time po na na pwede siya or available na i-blow niyo po yung kanyang paa. Okay po. At saka po, isa pa kasi po ako naman po may melasma. Is it okay din po ba na i-blow yung face kahit may melasma? Yes, opo. I-sprayan niyo po ng gawin niyo po ganito. Yun ang panghilamos ninyo. Sa umaga. Then sa gabi, yun bawa. Pero kung habang nag-blow po kayo, sprayan niyo po muna ang face ninyo ng charged water. Okay po. Sige. Thank you po and good night. Saka na lang pong ibang question. Medyo marami ako nakalinya Thank you, ma'am, for your cooperation. Okay po. Next po is type-in question, Doc. It could be possible that you can use it in any season. Could it be possible to use the iTera Care daw po ba in any season? Yes or po. More better to use it on winter daw po? How about naman summer? Wala pong problema. Wala pong tayong wala pong yan. Any day of the year. At kahit ano pong season, okay lang pong gamitin. Alright. Any season, pwedeng gamitin. Okay. Another one, Doc, from Mrs. Bing Gonzales. Saan daw po ang blowing na may reproductive issues, hirap mabuntis? Okay. Kasi dapat po ay dalawa, kasi takes two to tango. Sabi nga po. So yan lang po ina-advise ko sa aking mga patient na hindi pa nagkakaanak. Sabi ko, pag magpapacheck up po kayo, dapat parehas po kayo. Kasi hindi naman po pwedeng ikaw lang. Kasi although sabi nga yung male machismo sinasabi natin hindi ako. Pero yun ang ina-advise ko. Kung sa babae, ay di dun sa pelvic area, yung hypogastric area, sa puson, dun nyo po itry po yun ng 15 minutes 2 times a day. Likewise, siguro pati po yung lalaki, dapat din siya. Ang reproductive organ po ng lalaki naman is nandoon din po from yung sa baba. Pero including po yung scrotal area. Doc? Kasama po yun. Kasi kasama po yun sa reproductive organ ng lalaki. Doc? Yes, nawala. Ay, oo. Hello? Hindi ko alam kung ako po ang nawala o ikaw. Ayan. Another question po. Safe po ba from Sir King Fortuna? Safe daw po ba mag-blow ang may silicone implant sa breast or any part ng katawan? Tinanong lang daw po yun sa kanya. Okay. Dapat
Wow. I don't know if it's me or si Doc na mahina ang signal. Ano kasi Doc. Hello, Doc. silicone, although hindi siya, baka kami ang mahina ang signal. Okay po. Baka, If that's the case, Doc, pwede nyo pong i-turn off yung video nyo. Just the video, Doc. Okay. Apo. Ande, i-off ko yung aking ano. Dali. Okay po. Dali, okay. I-off ko din yung ano. Ayan, luminaw na po. Okay. Ko din yung aking may ano. Ay, hello. Okay, Doc. Nawawala? Okay po. Okay, Go ahead po. Sige. So meron bang ano? Hindi ba na ano Wala po. Hindi question? po namin narinig yung answer po nyo regarding sa silicone implant, Doc. Sa reproductive. Sa sa silicone implants, kahit implant. mga fillers, dapat hindi gamitan ng iTero. Never. Okay. Never for silicone implant or any fillers po. Okay. Another question from Miss Buena, Brazil. Yun pong mga 70 years old na masakit, mga buto, may osteoporosis na din, paano po mag-blower aside from doing the basic protocol po? Ilang ano? Doc, how old is she? 17 years old po. 70. 70? Apo, 70 years old. Okay. Kala ko 17. Doc? So, yung basic protocol, sandali, off ko din. Hello? Yes po, go ahead, Doc. Okay. So, do yung basic protocol, then medyo okay na? Yes po, we can hear you. Okay. So, yung basic protocol and then medyo tagalan niya sa spine and then lahat ng joints niya na sumasakit, i-blow niya lang. Okay. So, yes po. Another one from Miss Regina Lipana. Tiyagaan kasi ako po months bago unti-unti nawawala. Pero di ko po kasi nagagawa ng regular mag-iTera. Totoo rin po ba yung balutin ng, ng wet towel? Kasi daw po ang kamay niya nawawala yung paninigas at yung di na mabaluktot na daliri. Napakalaking bagay po ang iTera. Okay. Another question, Doc, from Miss Liliu Marco. Saan daw po ibublow pag may prostate? Pag prostate po ang concern, ilang minutes po? For biopsy na po ang prostate niya next week. Doc? Okay. So, Doc? Prostate, yes. Okay. Oo. Okay. Yan, medyo ang internet namin unstable nakalagay doon sa akin. Wow. So, okay. So pagka sa prostate is yung sa puson, sa hypogastrik area, doon niya ipo-focus ang pag-blow. Pero ang direction ng pag-blow ng iTera is going downwards. Doon sa may niya mismo. Sa may, ang tawag namin dyan, pubic area. Doon dapat i-focus. Ngayon kanina kasi meron akong kausap, may prostate cancer. I-share ko lang ha. Sabi ko nga sa kanya, alam mo magkano ang kanyang medication? For yung 60 tablets is $8,000. Imagine kung magkano yun? Wow.
kanina, wow, yes. Kanina nga, di mo mabawasan yung iyong gastos. Kasi aside from that, meron pa. Mag-bumili ka na ng Itera. Nag-iisip siya ngayon. Kaya mo, Itera is 18,000. One time mo lang bibilhin. Samantala yung ginagamit niyang gamot is, yun nga, $8,000 for 60 tablets. Magkano yun? Divide. Kung magkano ang isang tablet niya. Dire-diretso yun. For 3 months. O imagine. O, yung 60 tablets, 2 times a day niya iinumin. So for 1 month lang yung 60 tablets. And that is $8,000. Imagine. Okay, so ganun, malaki matutulong ng Itera with regards to prostate problems. Promise. Yes. Ayun nga pala, ito ko lang. Yung pasyente ko kasi na yung sabi ko, yung imagine na, ang normal ng PSA, prostate specific antigen, so may prostate cancer. Yung pasyente kong yun, imagine 100, ang normal ay 4. 4 ang normal. Ang kanya is 100. So sabi ko, baka ako ito ay nagkamali lang. So siguro, ilang beses lang siya pumupunta. Pero nung dating pumunta siya, parang ang itsura niya ba yung mahina? Sumasakit ang mga kung ano. Sabi ko kasi, kausap ko yung anak. Baka kasi may mga metastasis na yon, yung kaya sumasakit na yung kanyang mga buto-buto, baka may metastasis na. Imagine 100, ang normal ay 4. So bumalik sila kanina, pinarepeat ko. Ganun pa rin, mataas pa rin. Pero at least, yung mga masasakit sa kanya, nababawasan na. Which means siguro, kasi malayo sila sa amin, hindi nila kayang, pero malaki ang improvement niya, nawawala yung masasakit na sa kanya. At saka yung dating sikmura niya, at saka yung dati parang very pale ang itsura niya, nag-improve siya. So, at least sabi ko, yung ganun lamang. At saka yung sabi ko nga, yung nakakangiti-ngiti na siya. Dati nung pumupunta siya, parang yung, ang tawag sa amin, yung parang yung hagas ang itsura. Yung parang may problema talaga. Pero ngayon, nakakangiti-ngiti na siya. So yun lang naman ang naging na-observe ko sa kanya after ilang sessions pa lang naman. Okay? Wow, yes. Proven po sa prostate ang prostate problems yes. po ang Itera Care. Yes. Another question, ay para dun po sa mga nagre-request for the recorded video of this, just make sure po that you are already a member of the Itera Care community. Kung first time nyo po ngayon, pakisabi po doon sa nag-invite sa inyo to add you in our Itera Care community group chat kasi doon po natin ipopost itong video na ito. Thank you po. Hindi na po namin kayang i-email sa inyo. Ito pong video, wala po ako, hindi po available ang staff ko to do that ngayon, mga panahong to. Okay, so pinopost na lang po namin doon sa Itera Care community. Alright, thank you po. Another question, Doc. Pwede daw po bang gamitin sa second degree burn? Yes, pwede po. Pwede po. Pwede. Pero ang gagawin niyo is spray niyo po ng ng charged water. Magaling po ang kasi second degree ibig sabihin po noon nagkakaroon na siya ng kasi pag first degree mapula lang. Pag second degree parang medyo umaano na po parang nakaka-blister na po yun. So pwede nga. Pero never niyo pong puputukin yung blister, hayaan niyo lang. Spray niyo lang ng charged water then i-blow niyo po ng Itera. Magaling po yun doon. Direct Unang-una, marirelieve yung pain. Marirelieve po yung pain pati. Kasi masakit po ang second degree burn. Direct to the burn part po. Yes, dun po, direct. Okay. From Miss Sonia Ma, I had also a sprained ankle. I got my Itera device. I did blowing after drinking charged water directly in that sprained ankle and I felt better now and the swelling is gone. Ayun, para po doon sa may sprained ankle na nagtanong kanina. Okay, so CKD stage 5, Doc, on a dialysis treatment na daw po twice a week. What is the initial use? So una po ay medyo siyempre limited ang kanyang fluid intake. So dapat ay nyo muna, di ba tayo pinapainom natin ng charged water before and after the protocol. So limit lang po ang tubig. So depende kung
ilan ang allowed sa kanya pong fluids, ano po. So, tatansyahin po ninyo. And then, kasi meron po akong share ko lang, meron po akong isang kilala na siya ay CKD. 3 times a week ang kanyang dialysis. So, nung kinausap ko siya, right after po nung kanilang dialysis sessions, alam mo, sa bahay nila may oxygen na siya. Kasi every time daw magpapadialysis siya, napapagod. So may oxygen tank na siya sa kanila. So every time, nung tinabutan ko, first time ko pinuntahan ko, kasi sinadya ko kasi kilala ko din, na parang sabi ko, at least sabi ko, baka makakatulong ako sa kanila. Kasi very interested ako sa mga CKD patients very interested ako diyan. Kung alam nyo lang ang condition sa mga CKD patients and the relatives kung gaano sila nahihirapan na, di ba? Yung patient nagsasuffer, siyempre ang relatives, kasi financially talagang sila. So pinuntahan ko yung pasyente, naka-oxygen pa siya, kagagaling lang daw nila ng dialysis. So ini-share ko yung mga ibang naging testimonials ng ibang ating na CKD Itera users. And then sabi ko, sige, try mo lang. Pinagamit ko meron akong isang yung spare ko na Itera Classic. Then alam mo, hindi ko pa siya nababalikan pero according to the relative, gusto nang kumuha ng unit. Gusto nang kumuha ng unit kasi ang laki daw ng pinagbago niya. Hindi na daw madaling mapagod. Hindi daw katulad nung dati na yun nga, di ba? Nagkaka-oxygen. So pag CKD, nakwento ko lang yun share ko lang yun. For CKD patients, yung low back, ito po, sorry, wala na pula yung aking yung low back lang po. Wala na pula yung aking video na yung aking camera. Okay. Sa likod po, yung low back. So after the basic protocol, importante po yun. Yung low back po. Kung pwede nyo pong gawin 15 minutes each side. Kasi kadalasan 15 minutes, yung buo na, yung low back. Gawin nyo pong 15 minutes each side ng kwan. Mas maganda po ang effect po. 2 times a day. So magsusobra po ba ng 2 hours yon? Kung konting-konti lang naman, okay lang po. Kasi siyempre magbe-basic protocol ka. Tapos 30 minutes na yung kwan, So gawin mo siguro na yung basic protocol, gawin mo lang na 15 minutes. Yung so, sa umaga, mag-basic protocol ka, then yung 15. Then sa gabi, yung na lang, yung low back na lang ang iyong wag ka nang kahit pwedeng hindi ka na basic protocol. So parang kung ay, sobra na po ng 2, pag minsan they take it literally na, 2 hours na po, baka po masama. Sabi ko, hindi naman ganun siya. Hindi naman siya take it literally na, 2 hours po, masama po yun, di ba? Sabi, 2 hours lang. Sabi ko, hindi naman. Yes po. Tama. Ang sa case po namin dito, meron kami, di ba, Doc? Meron kami dito sa Davao, CKD5, yes, 3 times a week po ang kanyang dialysis. Tapos hindi na po talaga nakakatulog. So after using, first time pa lang pong gumamit ng Itera Care, isang nakadiretso po ng tulog mula gabi hanggang umaga. Nagising naman po. Okay, nagising po nung kinabukasan. Pero ang maganda po noon, nagtuloy-tuloy po, every day na ginagamit, nagtuloy-tuloy po na gano'n. Nakakatulog po siya ng straight sa gabi. So, naka-recover po. And then, after a month of using it, nagpa-check up, nagpa-lab test. From 12 na medicines, kinat po ng doctor up to 4 na lang. 4. Tapos yung mga iniwan po, hindi na po medicines, yung mga vitamins na lang yung naiwan sa kanya. So, ibig pong sabihin, nag-improve po yung kanyang mga lab results. Kaya tinanggal yung para sa high blood, sa kidney, na mga problems, sugar, mga ganon. So, from 12, naging 4 na lang po. And ngayon po, good news kasi ang kanya pong may bahay dahil sa naging maganda ang effect. Twice a week na lang po siya ngayon nagpapadialysis kasi di ba po matagal naman po talaga i-work out ang creatinine, ang pagpapababa ng creatinine. Pero kung before po 1.7 ang creatinine niya, kahit anong gamot ang ininom, kahit nagda-dialysis after ilang months, 1.7 pa rin at never po yan bumaba. Pero nung nag-Itera Care na po siya, bumaba po ng 700 ang kanya pong creatinine. At dahil po doon, yung may bahay niya po, yung wife niya,
Dahil sa sobrang bilib po sa product, ngayon po is also doing the business and is running for 1-star manager. From dati pong nagtitinda ng barbecue, ngayon po nagte-therapy na and doing the business. No, nag-share na po ng business and is really earning. At ito na po yung nakakatulong sa pamilya nila. So yun lang po. Nag-start, sabi ko nga po, blessing in disguise yung CKD5 ng husband niya. Okay, ganun po yun. So nakakatulong po talaga siya sa CKD5. Another question, Doc. Pasensya na po dun sa mga naka-raise ang hand, Miss May. Madami po kasi mga naka-type in question. Mas mabilis po kasi nabasahin yung mga naka-type in kaysa po sa nagtatanong. So, bibilisan lang po natin to. And then later on, if we still have time, kasi po 10 o'clock na, babalikan po namin kayo. Alright. Salamat po for understanding. Another one, Doc, saan po dapat i-blow kapag nag-undergo na ng operation at meron po siyang artificial pump for the heart to keep the blood flowing to his body? Artificial pump. So kasi yung ganyan, dapat basta i-avoid niya yung heart area. Kasi nakakabit yun parang what do you call that? Hindi ako masyadong familiar pero one time na research ko na yan. Kasi meron yung parang what do you call it? Basta yun ay parang iniano niya dun sa parang yun ang although iba yung pacemaker na sinasabi, iba rin ito. So i-avoid niyo lang yung area kung nasaan yung parang nag-e-energize ang tawag doon, nag-e-energize, parang siya yung nag-ano para mag-ano yung heart niya. So i-avoid niyo po yung buong chest niya na nandoon yung kasi madadamay kasi meron din yung electrode na papunta mismo doon sa heart area niya. So avoid niyo po yung kung left or right yung one. Then the better i-avoid niyo na po yung heart area na lang. So meron naman po tayong gamit anyway sa hands and sa palms at saka sa soles ng feet. Meron naman po tayong nagre-represent ng heart doon. So yun na lang po ang i-ano niyo. Makakatulong na rin po yun. Yes. Another question, Doc. After blower sa patient, lumabas daw po ang allergy. Hindi niya daw po napainom ng charged water before and after. So, ang case niya daw po is irregular menstruation. After blowing, lumabas po yung allergy ng pasyente. Okay lang po. Reaction lang naman po yun. Time na, it will take time, pero mawawala din po yan. Just continue blowing po. Mawawala din po yan. Parang healing crisis po yan or parang detoxification symptoms po ang tawag natin diyan. Yes po. Okay. Naku, nakikiusap. So, then kung medyo kulang ang dagdagan niya ang pag-inom ng charged water. Nabanggit niya pala parang hindi masyado. Hindi niya po napainom. Hindi niya po napainom kasi before and after Nagdiretso blow lang po siya. Pero mawawala din po yan. Yes po. Ayan, ako may nagre-request po na makapag-ask ng question, first timer. Sige na po. Yes, Miss Estrella. Hello po, welcome. You can unmute. Sorry. Okay, you can unmute yourself po. Go ahead. Basta straight question lang po, ma'am, ha? Thank you. Dahil first time kayo. Ayan. Sige po, ma'am. Go ahead po. Hi. Alright. Bakit ayaw mag-unmute? Okay, go ahead, ma'am. Go ahead. Can you hear me? Yes, we can hear you clearly po. Okay. I'm 72 years old and meron akong osteoarthritis and yung bagong ko is it already went up to my vertebrae lahat. Tapos I feel like lahat ng body parts ko na mayroong bones, masakit na masakit. And I don't take any strong pain medicines. Kaya ko lang yung biogesic, gano'n, at saka little exercise. And I'm suffering from severe sciatic pains. And actually ngayon nga, kung makikita lang dito sa video, itong dalawang thumb ko, na-operahan na ito noon ng trigger thumb. Pero namamagat na rin siya, saka masakit na masakit. The thing is, I live by myself kasi malayo mga anak ko. Tapos
ang itatanong ko sana, if there is a specific point where I can focus the wanding that will already include all the parts that are being affected by the osteoarthritis pains. Kasi kung specific na point ang ano, I mean kung lahat yung ano, marami kasi sa lower ko meron na akong lumbar defect na ano since ano pa ako grade 2. Ay ngayon lalong lumal na nga yung sakit. Wala akong balance na in walking and you know, I'm afraid to like to sit up straight and all that. I'm just being very careful. So I'm asking kasi I already got this this unit just today. It was delivered to me. Then ang paggamit ko lang ang ano ko. Actually, I already ordered also the stand. Pero ewan ko kung kailan yung darating. But in the meantime, I so want to use the unit already as soon as possible. In fact, I am already drinking the wanded water. And what was suggested to me by Mrs. Xiao, that's my group leader, I believe, kasi I only drink hot water. Yung hot water ko na nilalagay ko sa thermos, before I put it to the thermos, winawan ko muna doon sa jar na glass. Tapos, tina-transfer ko doon sa thermos para manatili siyang warm kung gagamitin ko man anytime na gusto kong gamitin. So, the most important question for me is, meron bang specific point na pwede kong maiano kasi mahirap sa akin ang mag-one sa spine ko ay hindi ko ma-raise yung hand ko kasi masakit yung lahat na ng ano ko masakit. So saan ko ba pwedeng i-focus yun to include all the affected areas kasi masyadong marami na eh. Okay po. Yes, we got your question po. Saan, Doc, ang question po ni ma'am is, okay, saan so, daw po pwedeng okay, naintindihan ko po, ano, kasi nga sabi niyo almost lahat ng joints ninyo ay affected na. Pero syempre, mas maganda po kasi. Pati na nga po sa, sabi ng dentist, pati na nga po sa ano ko, sa teeth ko, kasi akala ko sira na. Tapos nung mag-x-ray, wala naman. Kaya tinanong ako kung meron akong osteoarthritis. Sabi ko, meron. Sabi niya, okay, yan ang nakakos ng pain mo sa ano dental parts mo. Kaya hirap na hirap po ako. Okay. Although dapat po kasi talaga yung basic protocol, ano? Kasi pag po na natin yung basic protocol, almost all ng organs po ninyo. Although, syempre iba po yung joints, ano? Iba po yung joints. Kasi pag yung sa basic protocol, sa hands and sa palms at saka po sole ng feet, yun pong mga organs specific. Pero when it comes to po yung mga joints po, talaga pong yun ay dapat ay na ano po ninyo, ano? Yung sabi nga natin ay yung iniisa-isa. Kasi mas maganda po ang effect po kasi ng iTera kung yun pong specific joint. Although sabi nyo nga po almost every joint po ng inyong affected na. So I think talaga po magtsatsaga kayo na magpatulong, magpa-blower. Pero kung walang iba, so kung alin na lang po yung yun. Anyway, tawag po dito lang naman po ng yung po na lang ganito. Yun na lang pong areas na pwedeng ma-reach po, makakaya nyo po, tsagain nyo na lang pong anuhin po ng iTera. So yun na po ang the best you can do. Or kung meron po kayong kasama sa bahay, makasama sa inyo, so tsagain nyo po. And then i-advise ko sa inyo, if ever, din pong iTera BioLite po ang pwede nyong gamitin para at least nakaupo na lang kayo. And anyway, maano na po, marireach na po nung pag ginamit ito airway, lahat po na yun, yung mga organs and yung mga joints po, ano na po yun, madadala na po yan ng iTera BioLite. Nag-product presentation demo kasi si Xiao at saka yung first time rin nakasama ko. She came to my house and demonstrated to me. She did all the basic ones.
and all that, but that was only one time. So ngayon, hindi ko pa nagamit itong sa akin kasi kanina lang po na-deliver dito. Okay, so ganun na nga po ang gawin ninyo. Okay. Alin lang muna po yung marireach po ng inyong panamawan, ganun na lang po muna ang gawin. That's the best na lang po muna sa ngayon. Yes. Okay. And Doc, also po, yung ano lang, yung sa hot water na ano, okay ba yon? Na yung hot water, winawan, tapos inano ko sa thermos. Yes po, okay yes po. Okay, thank you very much. Yes, ma'am. And you can also, if you have a mic stand po, pwede nyo pong ilagay doon yung inyong iTera Care device para po at least ma-blower po yung spine po ninyo. Nag-o-order pa kasi yung si Miss Xiao, nag-order pa siya doon na nagro-rotate. Sige. Okay. Thank you po. Thank you, ma'am. God bless you. Okay, have a good night. All right. Good night po. Good night. Okay, question po, Doc, from our type in. Saan daw po ibublow ang endometriosis? So, doon din sa hypogastric area, pelvic area, nandun ang uterus, yung puson. 15 minutes 2 times a day. Okay. Ito po, Doc, may allergy. Kapag nasa bahay, walang tigil, bumabahing. Pero may alaga po silang aso at manok. So allergic rhinitis yan. So i-blow mo na lang yung kasi hypersensitive ka, hypersensitive. Anyway, ang mo naman diyan, i-blow mo yung mo, yung nasal area. Nasal area. I-drink ng charged water, more charged water, tapos i-blow mo yung nasal area. Kasi may parte ng ilong, bibig. Kasi yun ang nakaka-inhale nung kan. Alam niyo ba sa pusa, actually sa mga pets, hindi naman yung balahibo mismo ang nakaka-allergy. Hindi balahibo. Yung, di ba, ang pusa, ang aso, yung laway nila, pag natuyo na, yun yung nagiging allergens natin. Yun na nagkakos. Not specifically yung balahibo. Yun. Kasi po, di ba, nililinis nila yung balahibo nila. Nililinis sila. Yung pag natuyo na yun, mayroong enzyme yun na yun ang pag nalanghap natin, yun ang nakaka-irritate ng ilong natin. Yun nagkakos ng allergy. Oh, wow. That's a new learning. Thank you po, Doc. Alright. Ayan, si Miss May Advincula, meron yata siyang sagot. Yes, May. Kanina pa kita nakikita, May. Kaya nga, may sagot po siya siguro para ito sa, sa prostate, no, Miss May. Ingat daw sa scrotal area. You don't want an overcooked egg. Yeah, right? Lower abdomen. Well, thanks for the advice. Yeah, thank you for the advice. Para daw mag-increase lang ang circulation sa reproductive system ng boys. Wag sa scrotal area. Remember. Alam mo yun kasi nung minsan, meron akong patient, meron akong question ng iTera, pero ang problema niya is CKD. So, kasi nung, di ba, CKD na may edema, namamanas na yung kanyang binti. And then sabi ko, sige, nag-start pa lang siya, wala pa siyang 1 week na gumagamit ng iTera. And then, nag-send siya sa messenger, pinakita niya yung scrotal area. Dok, pati po ba yung scrotal area namamagaan natin? Sabi ko, pat yan ng edema. Pwede ko po bang iwan dyan? Sabi ko, wag na. Mawawalan din. So sabi nga ni May, wag mong ibublow yung scrotal area. Ito po ang natutunan ko sa reflexology. Okay. Meron po. Ito daw po, 4 fingers down dito po. Ayan daw po is reproductive system yan. Yes, So, lahat po nung dito sa ilalim, ayan po, kabilaan. Yan po ang i-blow natin para daw po, kung hindi kaya doon diretso, dito daw po. Itong nakukover nitong 4 fingers na to. Yan po yung reproductive. So, dyan po ang... Yes, pwede rin yan. Pwede. Yes po. Alright. Wala bang si May? Wala na ba siyang itatay? Alam mo, lagi kami ni May na lagi kami magka-chat niya. Expert naman po yan si Miss May. Sige, Miss May, pagbigyan muna natin itong may mga questions dito. Thank you po. Okay, another question, Doc. Kung may blood daw po ang urine, kung matagal ginagamit ang iTera sa enlarged prostate, hindi ko masyadong maintindihan. Paano kung may blood ang urine? Kasi ang pagkakaroon ng blood sa urine,
is hindi siya manggagaling usually sa prostate. Hindi manggagaling. It's either sa urinary tract. Okay, pwedeng galing sa kidney, pwedeng galing sa bladder. So most likely doon manggagaling o doon sa urethra kasi baka merong kidney stone. Baka may kidney stone. Nagkataon lamang siguro naggagamit siya ng Itera, nagkaroon ng bleeding, nagkaroon ng blood. Pero actually, kung may bleeding nga, 'di ba? Isa sa mga precautions natin is don't blow kung mayroong active bleeding. Pero with regards sa prostate, wala naman ako nakikita kasi pag sinabing sa prostate, yung either prostatitis, may infection, o yun na nga yung benign prostatic hyperplasia, it will not cause bleeding. Walang bleeding ang prostate problem, wala. So maaring may other area or may other nanggagaling yung bleeding niya, hindi mismo sa prostate. Okay. How about sa myoma daw po, Doc? Pwede daw po ba ang Itera Care sa may myoma? Yes, pwede po. Pero kung siya ay menopausal na, actually mag-ano na lang yun kasi baka ang concern niya pag mayroong myoma kung dapat pa siya bang mag-undergo ng operation. Pero usually pagka naman menopausal, hindi na. Pero ang Itera makakatulong pa rin na lumiit yung myoma niya. Makakatulong pa rin. Focus dun sa hypogastric area. Alright. Pwede daw po bang gumamit ng Itera Bio ang may coil na sa brain due to aneurysm? Ay, hindi po. Hindi na po. Hindi na. Kasi foreign body na po, metal na po yung ginagamit diyan. Hindi na po pwede. Okay. Paano daw po i-blow sa may diabetic eye retinopathy? Retinopathy. Apo. Okay. So, doon po i-focus kung alin yung affected eye, kung left or right, or mas maganda po, parehong mata na niya i-focus niya. Started muna ng mga 2 minutes. Then siguro mas maganda rin po ay gawin niyang moisturizer sa mata, yung charged water. Patakan po niya na yung mata niya bago, routine, mga siguro 3 to 4 times a day. And then, i-blow niya lang po yun ng, start muna 1-2 minutes muna, then start. Then, katulad po nung nabanggit ko, yung aking dating secretary na dati, kasi kaya nakapag-resign sa amin dahil nga yun ang naging problema niya, yung retinopathy niya. Ang dami ng procedure na ginawa sa amin, injection, hindi nagkaigi. And then, yun na nga, nagkaroon pa siya ng CKD. So, pinagamit ko siya ng Itera na before, sabi nga niya, parang nag-give up na siya. Akala daw niya totally blind na siya. Pero nagamit siya ng Itera kasi diabetic retinopathy yung kanya. Unti-unti ulit nakaka-recover yung kanyang eyesight. Nakakaaninag na siya ng dati, sabi niya. Yun pong halos wala na ako. Pero ngayon daw, yung stripes ng bedsheet nila, nakikita na niya. Na dati sabi, parang nagkaroon siya ng konting pag-asa. Wow. So, maganda So means, po gawing eye drops. Yes, Yung charged water po. Mm-hmm. Okay. How about sa may Parkinson's disease, Doc? Okay, marami na po. Although ako personally, hindi ako nagkaroon pasyente, pero sa mga testimonies, and then yung sinasabi ko nga, ang protocol dyan is kasi neurodegenerative disorder yan, sa forehead, top of the head, at back of the head. 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes po. Tsagain nyo lang po. Marami na po tayong nagbigay ng testimony na nag-improve ang kanilang condition. Hindi ko na sasabihin totally nag-heal, pero ang laki po ng improvement nang nangyari sa kanilang pasyente na gumamit po ng Itera. Yes. Doc, ito po ang atake daw ng seizure niya 3 times a day. Sa umaga, sa hapon, at sa madaling araw. Minsan daw po umaabot ng diretso 9 hours ang seizure. Ang sino ito? Yung may Parkinson's? Opo, yung may Parkinson's disease. So, una, siyempre, gamitin yung Itera, kung magagawa niyang 3 times a day. Pero baka kinakailangan niya mag-consult na sa kanyang doktor. Baka kinakailangan niya din ang change yung medication na niya. Pero okay gamitin ang Itera. Pero dapat magpa-consult sa doktor. Baka kinakailangan meron siyang ibang medications na kailangan. Oh, yes po.
Yeah, Parkinson's disease, napakadami po nating testimonials about that. We knew a person, ayan po ang isa sa pinaka-first testimony po natin dito sa Pilipinas. Ngayon po, he's back to normal life sa paggamit po ng iTera Care device. Okay, saan daw po ibublow sa case ng bukol inside nose at bukol sa leeg, Doc? Yung isa bukol sa leg. Okay, kung nasaan yung Bukol. Bukol, di doon i-focus. 15 minutes 2 times a day. Kasi kanina lang kahapon, meron ako isang patient na talagang siya worried siya kasi ayaw niya magpa-opera sa kanyang thyroid nodule. Nagpunta sa akin kahapon, totally gone yung kanyang thyroid nodule. Wow. Talagang wala, talagang nawala. Yun, yan siya. So yun, kung alin pa yung isang bukol niya, saan? Inside the nose daw, Doc. Baka polyp yun, polyp. So polyp yun, nasal polyp. So i-try lang po. Meron ako nakita wala akong naging patient pa na may polyp. Pero yung meron ako nakitang testimony na nag-improve na nawala yung kanyang nasal polyp because of madali lang naman po nasal polyp eh. Hindi naman po delikado. Saan po niya i-blow? Doon mismo sa sa tapat po? sa nose. Sa nose mismo. Okay. Alright po. Okay. Ipopost po, iTera Care Community po, you should be added by your sponsor po sa iTera Care Community. Ngayon po, iTera Care Community 6 na po tayo kasi puno na po yung 1 to 5. Okay. Tanong ko lang, pwede po bang gamitin ang iTera? Ang iTera sa numinipis na cartilage sa leeg. Pwede po, pwede. Nag-ano nga siya ng cartilage, iba nagre-regenerate nga ang cartilage when used yung sa mga osteoarthritis. So, parang ganun din po yun. Ganun din po ang case po noon. Yung nanipis ang cartilage, most likely osteoarthritis din po ang case po noon. Kasi basta po, pulot nung ating kanina nag-question, diba almost ng kanyang, almost lang kanyang buto hanggang sa kanyang may osteoarthritis. So pwede po yung sa cervical area, cervical vertebra. Yun po ang naapektuhan ng osteoarthritis. Yes. Ito, Doc. Good evening po, Miss Coria. 66 years old po, mag 6 weeks na po, on and off. Super pananakit po ng tuhod. Every time i-blow ang tuhod, pakiramdam ay may bukol all around the knee. Hindi po may akyat baba ng hagdan. Napapahiyaw sa sakit. Sobra na inom charged water. Madalas confined sa bahay. Nalipas na po 1 to 2 days, hindi pa nakapag-laboratory if uric po. Okay. So yun, dapat kasi baka yung case niya is gout arthritis. Okay? Pero 'di ba ang galing naman ng gout Kaya lang baka kasi masyadong elevated ang kanyang uric acid, di dapat meron siyang medication to lower down yung kanyang uric acid. Although ang iTera Care is marirelieve yung pain niya temporarily, pero kung nandoon yung cause, kaya nga ang cause ng gout is because of increased uric acid level. Di dapat i-address din po yun. Hindi po basta iTera. Kasi iTera is very good sa inflammation. So arthritis, inflammation po yun. Pero kung yung nagkukos ng inflammation niya po is, anong tawag po dito, yung uric acid, di dapat po ma-address yun, mapababa po yun. So unang-una, di dapat dietary. Kasi ito, yung nakwento ko lang, meron ako dating isang patient na ang tagal-tagal niya bago na diagnose yung kanyang arthritis, nag-steroid na siya siya yung isa mga una kong napagamit ng iTera, kumuha sila. So ang laking bagay nang nagawa sa kanya ng iTera, na nare-relieve yung pain niya, na unlike before, kahit may steroid siya, meron siyang may mga iniinom, talagang nag-program, parang lumala yung kanyang condition. And then siguro after 2 years, ang dami na, lahat na, orthopedic surgeon, rheumatologist, hindi na-diagnose siya. Then siguro na-diagnose pa siya TB of the, yung of the joint. So
Although nakaitulong ng ITERA sa kanya, nawawala, pero pabalik-balik pa rin daw. Kasi hindi natitreat yung cause ay TB pala. Ang tawag natin, extrapulmonary tuberculosis. So ang TB kasi hindi lang sa baga. So yun ito, isang first, hindi the first time, pero very rare na nagkakaroon ng TB ang buto. So nung na-address na yung TB niya, yun, ang laki ng lalo ng improvement na nangyari sa kanya. So ganun po yun. Yes po. At saka pwede rin pong i-check kung gaano katagal po nagbo-blower. Kasi yung iba, sinasabi nila na nagbo-blower naman for how many days na or weeks na or months na pero walang improvement. Kasi naman po baka mamaya 2 minutes lang kayo nag-blower. Yes. So tingnan po natin if we have a problem doon po sa joint, kung saan po yung specific part na may problem po tayo. We do the focus blowing po, mga 10 to 15 minutes, Doc, right? Para po doon sa affected area. It's very important po. Okay. Next, Doc, naoperahan na daw po ng brain tumor. Opera ng brain tumor. Then, nagtabingi na ang kanyang face at nag-therapy na sa hospital. So, saan daw po siya pwedeng i-blower at ilang minutes? So kasi iba yung case niya, tumor. Kasi sa aking experience is mga stroke patients. Well, anyway, kasi pag tumor is, siyempre, mas malaki yung damage na nangyari. Depende kasi kung ano yung tumor pala niya, So, depende brain rin kasi. Brain tumor lang po. Oo, pero depende kasi kung nasaan yung tumor. Ganon din yun. Kasi ang brain kasi natin may specific areas na nagko-control sa atin. For motor, may sensory, may speech, may auditory. So, kanya-kanya yun. So, ngayon, kung nasaan yung naapektuhan sa kanya, so yun na lang ang i-blow niya. Blow. So, start muna mga 5 minutes, then hanggang kaya ng pero damo siguro 10 minutes lang yung ginagawa ko. Pagdating sa kahit stroke patients ko, at the most 10 minutes lang ang ginagawa. So yung affected na side of the brain, kung saan inopera yung tumor niya, and then kung may weakness, kasi ganun din yun, magkakaroon siya ng weakness dun sa opposite side. Niya din yung affected, yung merong paralyzed na side ng kanyang extremity. Alright. Okay. So, meron daw pong nodes sa lungs, sa breast at axillary area. Saan daw po dapat i-blow? Okay. So, basic protocol, and then dapat dun kasi yung spine, medyo tagalan niya sa spine kasi cancer patient yan. So, pagka may cancer ang ating patient, laging aside from basic protocol, dagdagan yung sa spine ng mga 5 to 10 minutes pa para maging total of at least 15 minutes. And then kung alin yung affected side, i-blow niya yun. Kung doon yung lymph node o tumor sa left side, doon niya i-blow ng medyo 15 minutes, 2 times a day. Kasi di ba, diyan naman pwede mong 15 minutes to 30 minutes, depende kung natotolerate mo ba. Kung kasi sa clinic ko, minsan meron ako pagpalibasa sila once every other day o minsan may once a week lang. Kaya tinotodo ko na, ginagawa ko 30 minutes na ang sa hindi naman sila na wala namang silang kubag sabi na mainit, although yung sabi na nasasaktan sila so at the most pwedeng 30 minutes talaga gawin. Kasi yung iba lagi na 15, tulad nga sabi mo may kanina, baka 2 minutes lang, baka 5 minutes lang. So hindi magiging ganun ka-effective kung yung time na ginagawa nila, hindi naman nila na-maximize. Yes po. This is a follow-up question po yata, no? Bakit daw po may blood ang urine kung longer ang time ng gamit ng ITERA Care? CT scan shows enlarged prostate, sa urine protein 1, blood 2, and then WBC and RBC is normal. Bakit nagkakaroon ng blood habang natagal? Well, kasi ganito, yung sa bladder, pwede natin. Kasi pag i-blow mo yung prostate, syempre, right beneath ng bladder na doon, pwede rin naman. Syempre, pag medyo natagal-tagal, doon sa bladder, nagkakaroon ng konting, di ba, ang circulation.
nagkakaroon ng parang dilatation ng capillaries o mga small blood vessels. So pwedeng nagkakaroon ng konting bleeding doon. Yun lang possible na cause. Kung pag matagal nang binoblo, nagkakaroon ng bleeding. Pwedeng yun. Doon sa bladder, nagkakaroon ng konting yung microcirculation, mga microcapillaries, medyo parang nagda-dilate na maigi. So yun yung pwedeng magkaroon ng blood. Kasi pag minsan ang blood hindi mo siya makikita grossly, mayroong gross na hematuria. Ibig sabihin ng kita mo ay talaga mapula. Pero mayroong time na wala naman po ako nakita ngayon sa pag pinapaliwanag ko, ito urinalysis mo, may blood sa ihi mo, gano'n. Wala naman po ako nakitang dugo sa ihi kasi hindi nyo nakikita. Nakikita lang yung microscopic lang or yung ginagamit namin mga dipstick na meron kaming ginagamit na pang detect kung mayroong blood ang urine. So pwedeng isang cause yun. Yun nga, sabi ko nga kanina, baka naman merong other sites na nagkukos din ng bleeding. Baka merong sa kidney na nagkakataon lamang na pag nagbo-blow siya, saka lang nagkakaroon ng nakikita doon sa urine na may bleeding. So yun lang yun. Pero masama ba yun? Hindi naman. Hindi naman masama. Di ba para bang titigil ko na kasi nagkakaroon ng bleeding, baka kauna na yan. Hindi naman. Hindi naman po. Lang yun. Tawag dito. Microhematuria lang po ang tawag dito. Microscopic hematuria ang tawag natin doon. Sige. At saka Doc, siguro isa ding indication na pwede pang ituloy yung paggamit ng iTeracare kung nare-relieve po siya sa pain or nag-i-improve po yung kanyang pakiramdam. Yes. Meron daw pong patient na may bone cancer sa knee. May bukol since nakuhaan ng biopsy. Doon na kasi mas lalo bumukol. Nagtatramadol, paracetamol siya every 4 hours. Is it okay na mismo sa bukol na blower at hilot medyo ihilot niya daw po doon sa bukol habang binoblower. Nag-soft na yung bukol at na-relieve na daw yung pain at lessen na po ang tramadol once na lang, 5 a.m. sa umaga. So I'm happy till now, continue ko blower during the night since I have my work. Okay. Hindi pala question, Doc. Sharing pala. Thank you po, thank you. Okay. Okay. Alright. Opo, natuto po talaga ako kay Atching Nona with the reflexology thing. Ayan. Meron po nagtuturo sa amin ng sa reflexology at nagti-TikTok po siya. Nona ang pangalan po. Si Miss Nona. Alright. Where to blow for acute sinusitis, Doc? Doon mismo po. Kasi ang sinus natin, okay, tignan ko ha kung baka pwede ko nang i-share sa video. Ang sinus kasi natin meron dito, frontal sinus, may maxillary sinus at saka po meron dito. So, pag sabihin ang lahat tayo may sinus, pagka nagkakaroon ng sinusitis pag namamaga. So, doon niyo po i-blow. Ito pong part na ito. Ito pong buong ito. Okay. Pero malaking tulong po dyan kung iinom kayo ng mas maraming charged water. Pero dito po, yan. Kung kaya niyo mga 5-10 minutes, o hanggang 15 minutes mo, din po, 2 times a day, dito po. Yan. Yes. Si Miss May Advincula, meron pong tips for pain relief. Para dun sa matagal na pero parang walang effect ang iTera, baka naman blocked ang drainage nila. So after mag-blow, i-activate po ang drainage like the axillary area at sa groin. By blowing it for a few minutes after ay bigyan ng few taps. Yan, nagta-tapping-tapping pala to, no? May mga ganun-ganun pala ito si Miss May. Sa muscle pain, example, sa neck after i-blow. I-tap din few times. Tapik-tapikin para lalong mag-improve ang blood circulation. Tama. Tap, 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 tap. Yun. Maraming salamat, Miss May. Thank for you. that additional information. Okay. Meron ba? Okay, Parkinson's. Yes, nasagot na po. How about po sa trigeminal neuralgia? Trigeminal neuralgia, left side ng face. Nagtitake na daw po ng pregabalin. Okay, malaki po ang matutulong dyan ng iTera pagdating trigeminal neuralgia. Left side, so yung kasi yung trigeminal nerve po nandito. Yan, alam yan ni Miss May.
And dito po yan ha, parang nakaganon po yan dito. So kung alin po yung part, doon sa part po yun, dito sa may sentido, or yung face mo po, yung left side ng face mo, i-blow mo lang po yan. Yun po ang pag-blow pag may trigeminal neuralgia. Malaki po matutulong diyan although dati kasi nag-acupuncture ako, ang galing ng acupuncture diyan. Kaya lang, syempre mas magaling ay Tera. Yes. Meron na naman pong additional info si Miss May. Sharing pala ito. Si Miss May, I have a severe gouty arthritis before. I took colchicine and lots of charged water. I blow daily since January. I had Itera, walay na akong atake. I'm enjoying my food every day. Wow. Yeah, so kasi sa gout, sa gout kasi di may pain reliever yung pain. Unless i-prepare mo with colchicine yan, walang gasinong effect yung iyong anti-inflammatory analgesic. So kakambal dapat yun. Pag hindi mo kasi siya sa gout, pag hindi mo siya binigyan ng colchicine, wow, hindi niya masyadong masakit pa rin. Pero pag binigyan mo siya ng colchicine, yun, parang nag-magic siya. Ganun ang effect ng colchicine. Kaya magka-pair sila dapat. Ang colchicine at ang Itera Care po? No, yes. Yung pain reliever, kung gumagamit siya ng pain reliever, colchicine plus Itera. Okay. Plus Itera Care. Wow! Thank you so much, Miss May. Follow Miss May Advincula po. Meron po siyang FB page at very informative po yung kanyang mga pinupost po doon. So, May Advincula. Very helpful po. Thank you so much. Meron nga pala ako nag-create ako ng FB page, kaya lang wala pang laman. Actually, last Sunday, ang start ko sana, nakita ko rin si Miss May, nagawa siya ng about a charge. Ngayon, magagawa ko ng about charged water, pero in detail. So, mag-start ako doon ng, di ba kadalasan, ano po ang gagamitin? Pwede po bang distilled water, pwede po bang ganito, okay? So, i-explain ko yun, and then kasi pag minsan may nakikita ko parang parang mga simple-simple lang. Ako ang gagawin ko is yung detalye from the talagang kumbaga nag-start, then explain ko ng bakit, ano bang pagkakaiba ng distilled water, ano bang pagkakaiba niya. Kasi dati may water refilling station ako. Wow! Nagkaroon ako, nag-seminar muna ako niyan. Kasi dati dire-require na dapat may yung owner o yung operator ng water refilling station nag-seminar about yung tungkol. So yung namin diyan, ano ba yung pagkakaiba ng mineral water, ano ba yung distilled water, ano ba yung charged water, ano ba yung mga ionized water. Meron pa nung una, nag-market pa ako nung una, narinig ba yung pie water na sinasabi? Nag-market ako niyan. Yes, meron ako niyan. Yun ang minamarket ko nung araw. And then hindi ako ng distilled purified water. Ang inano ko is more of mineral water. Binifilter ko lang. And then UV ko lang. So, ganun. Yan, medyo siguro hindi ko lang nag-busy ako nung Sunday. Wow. Okay, sige. So, meron po kasi dito answered prayer na si Miss Irene Sedeno kasi gusto niya daw po to know more about the charged or active water. So, naghingi po siya ng more information about it. Kasi bago lang daw po siya. So, yan. Abangan nyo po ang FB page ni Doc Alex Ibay. Ang pangalan po ng FB page nyo, Doc Alex, is? Itera Care Q&A with Doc Alex. Oh, wow. Ayan. Itera. Wow, ang sarap naman, pwede na po tayo magtanong doon sa page ni Doc Alex. Yes, Miss May Advincula, sige po, go ahead. Ano po ang inyong FB page para po, asan na si Miss May? Naku, kailangan kong siyang i-unmute. Okay na po? Follower ako ni Miss May. Oo po. Follower na FB page. Yeah, May Advincula lang naman po yung nyo, no? Miss May? Yes, all right. Please follow Miss May. Very helpful po ang mga information at pinopost niya po. Naku, may humabol, Doc. Si Oka. Ay, Oka. Si Oka daw. Nakita niyo po. Okay. Saan na pa ba yan? Naku, nawala. Akala ko kasi wala. Ang tanong niya kasi is how long can you use charged water? Okay. Kasi ang charged water is structured water. So, yung sa structured water, ang natin is, although, di ba, mas preferably within 24 hours, i-consume natin.
Pero actually, ang structured water can last, yung na-research ko, can last up to 7 days. Yun daw. Meron nagsabi na, di ba, before pag charged water daw, can last up to how many days. Pero nag-research din ako, yun ang nakita ko for atin sa ano is best preferably consume it within 24 hours. Pero it can last up to 7 hours. Kasi bakit mo patatagalin pa ba yun? Ano, siyempre makukonsume mo na, hindi ka naman mag-charge ng isang drum, ano, di ba? Usually isang ilang yung container na malalaki. Pwede nga sa tapayan, alam mo yung tapayan, yung ceramic ba na ano, dati ano, yung una ginagamit. Siguro ganun, pero kung yung buong, di ba, dapat buong family ang gumagamit. Yan ini-encourage ko. Lahat kayo, yun ang iinumin ninyo kahit wala kayong kung anong health concern. Yun ang iinumin nyo, charged water. Lahat, buong pamilya. At actually, kung pwede nga, pati sa baby, yan ang i-ano eh. Sa recommend ko, pwede sa baby, yan ang gamitin nilang sa formula, milk formula. Yun ang i-mix nila, mas maganda. Correct. Yes po. At sabi nga po ng product advisor natin is once po the charge yan, it's gonna be in that water forever. So nasa atin lang po kung maubos natin yan agad or hindi. Pero mas maganda nga kung freshly charged water. Ayun. So yes, I think Doc, tapos na. Naubos na natin lahat ng questions. Wow. Naku, meron pang umabol. Pero pa-type na lang po. Pero yun po. So maraming salamat po sa lahat. It's already 10:40 and maraming salamat po for all. Bumawi lang tayo. Okay, yes, we are still, yes po, last week, no? We are still 120 in this Zoom meeting. So maraming salamat po sa lahat. Have a good rest po and please don't forget to share the blessing of iTerra Care po. Maraming salamat everyone. Yes, good night everyone. Thank you so much po. Rest well, Doc. See you next time. Thank you. God bless you all. Bye-bye. Good night. Ay, sandali. Mag-picture muna tayo. Ayan, natuto na ako mag-picture ngayon. Ayan, paki-video on po para sa lahat. 1, 2, 3. Alright. Oops, sandali lang. Marami pang nag-on. Oops, sandali lang po. Pa-on ulit. Nasa first pa lang po tayo. 1 of 5. 1, 2, 3. Thank you so much. Another slide po. Second slide. 1, 2, 3. Third. Okay, fourth. And fifth. All right, we're done. Thank you so much, everyone. Pa-make sure po na na-add po kayo. Kausapin niyo po ang inyong sponsor, those who invited you, na i-add po kayo sa iTerra Care Community 6. So, kung nasaan po sila, pa-add lang po. Pag nakita po ng admin yan at meron pang space doon, i-accept po kayo. Alright, para po maipost natin doon yung video recording po nitong Q&A. Maraming salamat everyone. God bless you. Good night. Good night.